Akala ng karamihan, sapat na ang masipag ka sa trabaho para umasenso sa buhay. Ha? Pero bakit ang dami pa ring Pilipino na pagod buong araw, pero walang naiipon kahit kaunti? Bawat sahod mabilis dumaan sa kamay na parang usok na nawawala. Kapag dumating ang bayarin at emergency, biglang nauubos lahat ng pinaghirapan mo. Masakit sa pakiramdam kapag ilang taon ka nang nagtatrabaho, pero parang wala ka pa ring nararating. Habang tumatagal, lalong nagiging mabigat ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Kulang minsan ang isang araw na sahod para sa pagkain, pamasahe at iba pang gastusin sa bahay. Maraming empleyado ang napipilitang umutang kahit kakasahod pa lang nila. Bawat buwan paulit-ulit na lang ang cycle ng trabaho at bayarin na parang walang katapusan. Nakakapagod mabuhay kapag pakiramdam mo laging kinakapos ang perang hawak mo. Bawat pindot sa online shopping at bawat kain sa labas, unti-unting sumisira sa budget na dapat sana ay naiipon mo na. Maraming tao ang hindi napapansin kung gaano kalaki ang nawawala sa maliliit na gastos araw-araw. Kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, sobrang laki na pala ng perang nasasayang. Dahil dyan, mas lalong nahihirapan ang maraming Pilipino na makabuo ng ipon para sa future nila. Hindi mo kailangan maging mayaman para makapagsimula ng pag-iipon. Kailangan mo lang matutunan kung paano kontrolin ang perang pumapasok sa bulsa mo. Kahit maliit na halaga araw-araw kayang lumaki kapag naging consistent ka. Maraming simpleng diskarte na kayang gawin kahit maliit lang ang sahod kada buwan. Unti-unting gagaan ang buhay mo kapag natutunan mong unahin ang tamang paghawak ng pera. Darating ang panahon na malaking tulong ang bawat perang itinabi mo ngayon. Mas kampante ang pakiramdam kapag alam mong may nakahandang pera para sa emergency at bigla ang gastusin. Hindi madaling makaahon sa hirap, pero mas mahirap kapag wala kang planong ginagawa para sa future mo. Bawat tamang desisyon sa pera pwedeng maging daan para mabago ang takbo ng buhay mo. Ngayon ang pinakamagandang panahon para simulan ang pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. Una, magtabi agad pagkasahod. Pagkapasok pa lang ng kinita mo sa wallet o bank account, unahin mo nang ilayo ang porsyento na para sa ipon bago pa mapunta sa kung ano-anong gastusan. Karaniwang nagkakamali ang maraming manggagawa dahil inuuna muna nila ang luho bago ang kinabukasan nila. Kapag natira na lang ang pinagkukuhanan ng pang-ipon, madalas wala nang naiiwan kahit barya. Mas gumagaan ang pakiramdam kapag alam mong may naitabi ka agad bago pa maubos ang perang pinaghirapan mo buong buwan. Karamihan sa mga ordinaryong empleyado sa Pilipinas, nahihirapang bumuo ng reserba dahil bawat sentimo dumadaan agad sa pagkain, pamasahe at bigla ang bayarin. Dahil dyan mabilis mawala ang kinita kahit kakakuha pa lang ng sweldo ilang araw ang nakakalipas. Kapag nasanay kang magtira para sa sarili mong kinabukasan, mas unti-unting lumalakas ang disiplina mo sa pera. Malaking tulong ang simpleng habit na yan para makaiwas sa paulit-ulit na pangungutang kapag gipitan na. Hindi kailangang napakalaki agad ng halaga para masabing nagsisimula ka ng mag-ipon. Kahit maliit na porsyento bawat cut-off, kayang lumaki kapag tuloy-tuloy at hindi napuputol ang paglalagay mo. Maraming Pilipino ang natutong makaipon dahil naging consistent sila sa simpleng sistema, araw-araw at buwan-buwan. Habang tumatagal, mas napapansin mong nababawasan ang kaba kapag dumarating ang emergency o bigla ang pangangailangan. Unti-unti ring nabubuo ang kumpiyansa mo dahil nakikita mong may progreso kang naabot sa pinansyal na aspeto. Bukod sa paglalagay ng naitatabi sa alkansya o bangko, magandang limitahan din ang paghawak ng sobrang cash para hindi madaling magastos sa walang kwentang bagay. Kapag nakikita kasi ng tao na marami pa siyang perang dala, madalas mas lumalaki ang tukso gumala o bumili. Mas maayos ang control sa budget kapag alam mong sapat lang ang perang nasa bulsa mo para sa araw na iyon. Nakatutulong din ang simpleng teknik na yan para masanay kang unahin ang pangangailangan kaysa pansamantalang kasiyahan. Paglipas ng ilang buwan, mapapansin mong may nababago na sa takbo ng pamumuhay mo. Hindi ka na ganoon kabilis mataranta kapag may kailangang bayaran o may problemang pinansyal na dumadating. Mas nakakagaan sa loob kapag may perang nakaabang para sa mahahalagang sitwasyon sa bahay o trabaho. Dahan-dahang nababawasan ang stress dahil hindi ka na lubusang umaasa sa susunod na sahod para mabuhay. Ganyang klase ng disiplina ang kayang magangat sa isang simpleng empleyado tungo sa mas maayos na kinabukasan.
Pangalawa, iwasan ang impulsive buying. Maraming Pilipino ang nadadala agad ng excitement kapag nakakakita ng sale sa mall or online application. Kahit hindi naman talaga kailangan na papabili dahil pakiramdam nila malaking tipid ang promo na nakikita nila. Pagdating ng katapusan, saka lang mararamdaman kung gaano kalaki ang perang nawala sa hindi planadong pamimili. Unti-unting nasisira ang budget kapag emosyon ang laging nasusunod kaysa tamang pagdedesisyon sa gastusin. Mas mahirap bumangon sa kakapusan kapag nasanay ang sarili sa luho na panandalian lang naman ang saya. Tuwing pagod galing trabaho o sobrang stressed sa araw-araw na problema, karaniwang ginagamit ng iba ang shopping bilang pampagaan ng damdamin kahit nauubos na ang laman ng pitaka nila. Sandaling saya lang ang kapalit, pero matagal na paghihirap ang resulta kapag dumarating na ang sunod-sunod na bayarin. Kapag walang malinaw na limitasyon ang paggastos, mabilis mawala ang perang ilang linggo mong pinaghirapan. Dahil dyan maraming tao ang hindi makausad sa pagbuo ng maayos na seguridad para sa sarili nilang future. Bago kumuha ng anumang produkto, magandang tanungin muna ang sarili. Kung tunay ba talagang mahalaga ang bagay na iyon? Kapag kaya mo pang mabuhay nang hindi binibili ang isang item, malamang hindi mo talaga iyon kailangan sa ngayon. Malaking tulong ang paghihintay ng ilang araw bago mag-checkout para mawala ang bugso ng excitement sa isip mo. Madalas nawawala rin ang interes ng tao kapag lumipas na ang init ng emosyon at tukso sa pagbili. Mas nagiging maingat ang paghawak sa kinikita kapag natutunan mong timbangin muna ang bawat desisyon bago gumastos. Bukod sa pagpipigil sa walang planong pagbili, mainam din na gumawa ng listahan bago pumunta sa grocery o mag-browse sa shopping platforms. Kapag malinaw ang mga kailangan mo, mas maliit ang posibilidad na madagdagan ng kung ano-ano ang cart mo. Nakatutulong din ang simpleng habit na yan para mapanatiling maayos ang budget sa loob ng buong buwan. Habang nasasanay ka sa tamang paggastos, mas lumalalim din ang kontrol mo sa sariling financial discipline. Darating ang punto na mapapansin mong hindi na basta-basta nauubos ang hawak mong pera. Mas marami ka ng pagkakataong makapaglaan para sa emergency fund at iba pang mahahalagang plano sa buhay. Hindi mo kailangang sabayan lahat ng uso para lang maramdaman na masaya ka o successful ka sa paningin ng ibang tao. Mas fulfilling ang pakiramdam kapag alam mong responsable ka sa bawat sentimong dumadaan sa kamay mo araw-araw. Kanyang klase ng pag-iingat ang pwedeng maging susi para makawala sa paulit-ulit na problema tungkol sa kakulangan sa pera. Pangatlo, matutong mag-budget ng maayos. Bawat kinikita mong halaga, mas madaling mawala kapag wala kang malinaw na plano kung saan lang dapat mapunta. Maraming tao ang nalilito kung bakit parang laging kapos kahit tuloy-tuloy naman ang pasok ng sahod buwan-buwan. Karaniwang nangyayari yan kapag halo-halo na ang pambayad sa obligasyon at panggastos sa pansariling kagustuhan. Kapag walang direksyon ang paggamit ng pera, mabilis din nawawala ang kontrol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mas nagiging magulo ang sitwasyon kapag dumarating ang hindi inaasahang pangyayari na wala kang nakahandang pondo. Tuwing nagsisimula ang bagong cut-off o bagong buwan, magandang ilista agad ang mga pangunahing responsibilidad tulad ng renta, kuryente, tubig, internet at pagkain ng pamilya. Kapag malinaw ang pagkakahati ng gastusin, mas madaling makita kung magkano lang talaga ang pwede mong galawin. Nababawasan din ang posibilidad na mapasobra ang paggastos sa mga bagay na hindi naman prioridad. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam kapag alam mong kontrolado mo ang bawat labas ng pera mo. Hindi kailangang komplikado ang sistema para maging epektibo ang pagbabudget. Kahit simpleng pagsusulat sa notebook o paggamit ng cellphone para mag-track ng gastusin, malaking tulong na agad. Habang tumatagal, mas nakikilala mo kung saan madalas napupunta ang malaking bahagi ng kinikita mo. Doon mo rin mapapansin kung aling mga gawain ang dahilan kung bakit hirap kang makapagtabi para sa hinaharap. Mas nagiging maingat ang bawat galaw kapag nakikita mong malinaw ang estado ng pinansyal mong sitwasyon, bukod sa pagtatala ng mga bayarin at pangangailangan. Mahalaga ring maglaan ng partikular na halaga para sa ipon at emergency reserve bago pa magsimula ang paggastos. Kapag may nakahandang limitasyon, mas maliit ang tsansang maubos agad ang kinikita sa mga hindi planadong lakad. Nakakatulong din ang maayos na paghahati
para maiwasan ang pangungutang kapag may bigla ang problema sa bahay o trabaho. Dahan-dahan ding nabubuo ang magandang disiplina na magagamit mo habang tumatanda at lumalaki ang responsibilidad mo. Paglipas ng panahon, mapapansin mong mas maaliwalas na ang takbo ng budget mo kumpara dati. Hindi ka na madaling mataranta kapag dumarating ang due date ng mga obligasyon buwan-buwan. Mas nagiging kampante ang loob kapag alam mong may direksyon ang bawat perang pumapasok sa buhay mo. Hindi man agad marangya ang pamumuhay, mas mahalaga namang marunong kang humawak ng sariling finances ng tama. Ganyang klaseng ugali ang madalas nagiging pundasyon ng mga taong unti-unting umaangat kahit nagsimula lang sa maliit na sahod. Pang-apat, bawasan ang madalas na pagkain sa labas. Araw-araw na pagbili ng mamahaling pagkain at inumin. Unti-unting sumisipsip sa kinikita mo kahit hindi mo agad napapansin sa umpisa. Karaniwang iniisip ng marami na maliit lang naman ang nagagastos nila kada kainan kasama ang barkada o katrabaho. Pero kapag pinagsama-sama ang halaga, sa loob ng ilang linggo, sobrang laki na pala ng nawawala sa budget mo. Mas lalong bumibigat ang sitwasyon kapag nadadagdagan pa ng cravings at luho pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Tuwing break time o uwian, madaling matukso bumili ng milk tea, fast food, mamahaling kape, o kung ano-anong pagkain dahil gusto mong makaramdam ng reward sa sarili. Walang masama sa paminsang pag-enjoy, pero nagiging problema kapag halos araw-araw mo na itong ginagawa nang hindi mo namamalayan. Habang tumatagal, mas nasasanay ang katawan at isip mo sa lifestyle na puro gastos kaysa pagtitipid. Dahil dyan, mas humihina ang kakayahan mong maglaan ng pera para sa mas mahahalagang bagay sa buhay. Magandang subukan ang paghahanda ng sariling baon bago pumasok sa opisina o paaralan. Bukod sa mas tipid, mas kontrolado mo rin ang kalidad at dami ng pagkain kinakain mo araw-araw. Maraming Pilipino ang nakatipid ng malaki dahil natuto silang magluto sa bahay kaysa palaging bumili sa labas. Kahit simpleng ulam at kanin, malaking bawas na agad sa pang-araw-araw mong gastusin kapag naging regular mong habit. Mas nakakaipon ka rin ng hindi gaanong mabigat sa pakiramdam dahil hindi mo kailangang pigilan ng todo ang sarili mo. Bukod sa pagkain, mainam ding limitahan ang walang tigil na pagbili ng mamahaling drinks at snacks habang nagtatrabaho o gumagala. Maraming tao ang nagugulat kapag nakita nila kung gaano kalaki ang nagagastos nila sa maliliit na cravings buwan-buwan. Kapag natutunan mong kontrolin ang simpleng paggastos na yan, mas mabilis lalaki ang perang na itatabi mo. Unti-unti ring nababago ang pananaw mo tungkol sa tamang paggamit ng pinaghirapang kinikita araw-araw. Pagdaan ng ilang buwan, mapapansin mong mas marami nang natitira sa budget mo kumpara dati. Hindi mo kailangang maging sobrang kuripot para lang makapagtabi ng pera para sa kinabukasan. Sapat na ang pagiging matalino sa pagpili kung alin ang tunay na kailangan at alin ang panandaliang luho lang. Mas satisfying ang pakiramdam kapag nakikita mong may nadadagdag sa ipon kaysa mabilis nawawala sa walang saysay na gastos. Ganyang uri ng simpleng pagbabago ang kayang magdala sa ordinaryong empleyado tungo sa mas maayos na kalagayan sa buhay. Panglima, humanap ng dagdag pagkakakitaan. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa bansa, mas lalong nagiging mahirap pagkasyahin ang iisang pinagmumulan lang ng kinikita buwan-buwan. Kahit gaano ka kasipag sa trabaho, darating pa rin ang pagkakataong kukulangin ang sweldo para sa lahat ng pangangailangan mo. Kapag iisa lang ang inaasahan mong pinagkukunan ng pera, mas mataas din ang panganib kapag nawalan ka ng hanap buhay. Mas magaan sa pakiramdam kapag alam mong may pumapasok pang ibang kita bukod sa regular mong trabaho araw-araw pagkatapos ng duty o tuwing bakanting oras sa bahay. Pwedeng subukan ang maliliit na raket tulad ng online selling, paggawa ng digital products, pag-i-edit o pag-aalok ng serbisyo, depende sa kakayahan mo. Maraming Pilipino ang nagsimula lang sa simpleng sideline hanggang sa lumaki ng tuluyan ang kinikita nila pagdating ng panahon. Hindi kailangang enggrande agad ang simula para magkaroon ng dagdag na mapagkukunan ng pera. Mas mahalaga ang pagiging consistent at porsigidong palaguin ng maliit na oportunidad na nasa harapan mo ngayon. Bukod sa internet-based na pagkakakitaan, marami ring pwedeng subukang pagkakitaan sa komunidad tulad ng pagluluto, paggawa ng dessert, pag-aalaga ng halaman o pagtitinda ng murang produkto.
Kapag marunong kang tumingin ng pangangailangan ng tao sa paligid mo, mas madaling makahanap ng paraan para kumita. Unti-unting lumalawak ang oportunidad kapag ginagamit mo ng tama ang talento at oras na meron ka. Mas nakakabawas din ng stress kapag hindi ka na lubusang nakaasa sa isang sweldo lang bawat buwan. Habang nadadagdagan ang pumapasok na pera, mahalagang matutunan ding huwag agad ubusin ang extra income sa luho at pansamantalang kasiyahan. Maraming tao ang nagkakamaling taasan agad ang lifestyle nila kapag nakatikim ng dagdag kita, kaya nauuwi rin sa wala ang pinaghirapan nila. Mas magandang ilaan ang bahagi ng kinikita sa Savings Emergency Reserve o maliit na puhunan para mas lalo pang lumago. Dahan-dahan ding nabubuo ang mas matatag na pundasyon para sa pangmatagalang seguridad sa buhay. Paglipas ng panahon, mararamdaman mong hindi ka na gaanong kinakabahan tuwing papalapit ang bayaran ng mga obligasyon. Mas nagiging kampante ang loob kapag may iba kang masasandalan kapag gipitan o nawalan ng regular na trabaho. Hindi madaling pagsabayin ang sideline at pangunahing hanap buhay, pero sulit naman ang sakripisyo kapag nakikita mong umaayos ang kalagayan mo. Bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon pwedeng maging dahilan para makawala ka sa paulit-ulit na problema sa pera. Ganyang klase ng diskarte ang madalas ginagamit ng mga taong unti-unting umaangat kahit nagsimula lang sa simpleng pamumuhay. Panganim, matutong tumanggi sa hindi kailangang gastos. Hindi lahat ng yaya ng gala, lakad o ambagan kailangan mong sabayan para lang makisama sa ibang tao. Maraming Pilipino ang napipilitang gumastos ng lampas sa kakayahan nila dahil nahihiya silang tumanggi sa kaibigan o katrabaho. Kapag palaging emosyon at pakikisama ang nauuna, mabilis ding nauubos ang perang dapat sana ay napupunta sa mas importanteng bagay. Unti-unting bumibigat ang problema kapag nakagawian mo ng sumunod sa gastos na hindi mo naman talaga kaya. Mas mahirap makabangon sa kakapusan kapag inuuna mo palagi ang opinyon ng ibang tao kaysa sariling kalagayan mo. Tuwing may okasyon, birthday outing o simpleng ayaan pagkatapos ng trabaho, mahalagang matutunan kung paano mag-set ng limitasyon nang hindi nasisira ang relasyon mo sa mga taong nasa paligid mo. Hindi porket tumanggi ka minsan ibig sabihin agad na madamot ka o walang pakikisama sa grupo. Responsibilidad mo pa rin na unahin ang katatagan ng sariling pananalapi bago ang pansamantalang saya ng ibang tao. Mas maayos ang takbo ng buhay kapag alam mong marunong kang magdesisyon ayon sa tunay mong kakayahan. Bukod sa social gatherings, karaniwan ding nakakaubos ng budget ang walang tigil na pakikisabay sa uso kahit hindi naman kailangan. Maraming individual ang bumibili ng bagong gadgets, damit o accessories dahil gusto nilang makisabay sa trend ng paligid nila. Kapag nasanay kang habulin ang bawat nauusong bagay, hindi matatapos ang cycle ng paggastos at pagkukulang. Mas nakakagaan sa bulsa kapag marunong kang makontento sa bagay na maayos pa namang gumagana at kapakipakinabang. Habang lumalalim ang disiplina mo sa pagtanggi sa hindi mahalagang bayarin, mas napapalapit ka rin sa layunin mong magkaroon ng mas maayos na financial stability sa hinaharap. Hindi madaling pigilan ang sarili, lalo na kapag nakikita mong nag-i-enjoy ang mga taong kasama mo araw-araw. Pero mas mabigat ang pagsisisi kapag dumating ang emergency na wala kang mahugot kahit anong pilit mo. Mas mabuting mapag-usapan ka dahil marunong kang magtipid kaysa malubog sa utang dahil sa maling pakikisama. Pagdaan ng maraming buwan, mapapansin mong hindi na gaanong mabilis maubos ang hawak mong pera. Mas nagiging malinaw rin ang direksyon ng mga plano mo para sa sarili at pamilya mo. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng mamahaling gastos at pakitang tao sa paligid. Sapat nang marunong kang magpahalaga sa pinaghirapan mong kinikita araw-araw para sa mas maayos na bukas. Ganyang klase ng pag-iingat ang kayang magdala sa ordinaryong tao tungo sa mas tahimik at panatag na pamumuhay. Pang-pito, gumamit ng murang alternatibo sa pang-araw-araw. Hindi lahat ng mahal ay mas lamang pagdating sa kalidad at tunay na pakinabang sa buhay. Maraming mamimili ang agad na akit sa kilalang brands dahil akala nila mas mataas agad ang value ng produkto kapag mas mahal ang presyo. Kapag nasanay kang puro mamahaling bagay, ang binibili mo mabilis ding lumiit ang natitirang pera para sa mas importanteng pangangailangan. Unti-unting lumalaki ang gastos
Kahit simpleng gamit lang naman ang kailangan mo sa araw-araw. Mas praktikal mamuhay kapag marunong kang pumili ng maayos, pero hindi sobra ang halaga ng binabayaran mo. Tuwing bumibili ng grocery toiletries o gamit sa bahay, magandang ikumpara muna ang presyo at kalidad bago agad kumuha ng unang produktong makikita mo sa estante. Maraming lokal na paninda ang kayang makipagsabayan sa mamahaling brands kahit mas mababa ang presyo nila. Kapag naging mapanuri ka sa pamimili, mas malaki ang natitipid mo nang hindi isinasakripisyo ang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dyan, mas nagkakaroon ka ng dagdag na pwedeng ilaan para sa mas makabuluhang layunin. Bukod sa mga gamit sa bahay, malaking tipid din ang paggamit ng mas murang paraan sa transportasyon, komunikasyon at simpleng libangan. Imbes na palaging gumastos sa magarbong lakad, pwedeng humanap ng abot kayang paraan para makapag-relax kasama ang mahal mo sa buhay. Kapag natutunan mong maging praktikal, hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para lang maging masaya at komportable. Mas nagiging maayos ang pamamahala mo sa finances kapag hindi puro luho ang inuuna sa bawat desisyon. Habang nasasanay ka sa simpleng pamumuhay, mas napapansin mong hindi pala kailangan ng sobrang mamahaling bagay para magkaroon ng maayos at disenteng buhay. Maraming matagumpay na tao ang natutong maging matipid bago nila naranasan ang mas magandang estado sa buhay. Dahil marunong silang umiwas sa walang saysay na paggastos, mas nakapag-focus sila sa pagpapalago ng kinikita nila. Mas matibay ang pundasyon ng taong marunong mag-control ng lifestyle kaysa sa taong puro porma pero baon naman sa obligasyon. Pagdaan ng mahabang panahon, makikita mong mas malaki na ang natitira sa budget mo kada buwan. Hindi man marangya ang paraan ng pamumuhay mo, mas mahalaga namang panatag ang isip mo pagdating sa usaping pera. Mas masarap sa pakiramdam ang simpleng buhay na walang mabigat na problemang pinansyal na iniisip araw-araw. Hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng mamahaling gamit na hawak mo sa harap ng ibang tao. Ganyang klase ng pagiging praktikal ang madalas nagiging susi para makaipon kahit limitado lang ang kinikita buwan-buwan. Pangwalo, gawing goal ang pagkakaroon ng emergency fund. Bigla ang problema sa kalusugan pagkawala ng hanap buhay o hindi inaasahang gastusin, kayang dumating anumang oras kahit gaano ka pa kahanda sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Maraming pamilya ang napipilitang manghiram ng pera dahil wala silang naihandang reserba para sa ganitong sitwasyon. Kapag walang nakatagong pondo, mabilis masira ang budget at mas lalong bumibigat ang pinagdadaanan ng isang tao. Mas panatag ang pakiramdam kapag alam mong may perang nakalaan para sa oras ng matinding pangangailangan. Tuwing may natatanggap kang kinikita mula sa trabaho o sideline, mainam na maglaan kahit maliit na bahagi para mabuo ang sarili mong emergency savings ng paunti-unti. Hindi kailangang malaki agad ang halaga para makapagsimula ng mas matatag na proteksyon para sa kinabukasan mo. Kapag naging tuloy-tuloy ang paglalagay mo, unti-unti ring lalaki ang perang magagamit mo sakaling magkaroon ng problema. Mas nakakagaan sa dibdib kapag alam mong hindi ka agad matitinag ng simpleng financial crisis. Bukod sa regular na pagtatabi ng pera, mahalaga ring ilagay ang emergency reserve sa lugar na hindi madaling galawin para sa luho at pansamantalang kagustuhan. Maraming tao ang nasisira ang ipon dahil ginagamit nila agad sa hindi naman mahalagang bagay kapag natutukso silang gumastos. Kapag may malinaw kang hangganan, mas napoprotektahan mo ang perang dapat sana ay para sa mahihirap na sitwasyon. Mas tumitibay rin ang disiplina mo habang natututo kang kontrolin ang sarili mong paggastos araw-araw. Habang lumalaki ang nakatabing halaga mo, mas nababawasan ang kaba tuwing may hindi inaasahang bayarin na dumarating sa bahay o trabaho. Hindi mo na kailangang magpanik agad o tumakbo sa utangan kapag may bigla ang pangyayari sa buhay mo. Mas maayos harapin ang problema kapag alam mong may nakahandang suporta para sa sarili at pamilya mo. Dahan-dahang nabubuo ang mas matatag na seguridad na kayang magbigay ng kapayapaan sa isip at damdamin. Paglipas ng panahon, mararamdaman mong mas kontrolado mo na ang direksyon ng pinansyal mong kalagayan. Hindi man agad milyon ang laman ng emergency reserve mo, malaking bagay pa rin ang pagkakaroon ng masasandalan sa panahon ng kagipitan. Mas mabuting maghanda habang maayos pa ang sitwasyon kaysa magsisi kapag dumating na ang mabigat na pagsubok sa buhay. Bawat halagang naitatabi mo ngayon,
pwedeng maging dahilan para maiwasan mo ang matinding problema sa hinaharap. Ganyang klaseng paghahanda, ang tunay na nagbibigay ng kapanatagan sa ordinaryong Pilipinong nangangarap ng mas maayos na bukas. Isang emergency lang pwedeng bumaliktad sa buong buhay mo kapag wala kang naitabing pera para sa sarili mo at pamilya mo. Maraming Pilipino ang araw-araw na nagsusumikap pero nananatiling hirap dahil walang malinaw na sistema sa paghawak ng kinikita nila buwan-buwan. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat sentimong dumadaan sa kamay mo araw-araw. Hindi kailangan ng sobrang laki na sahod para makapagsimula ng pagbabago sa pinansyal mong kalagayan. Kailangan mo lang ng matinding disiplina, tamang mindset, at maayos na kontrol sa bawat desisyon tungkol sa pera. Bawat maliit na pagtitipid na ginagawa mo ngayon, pwedeng maging dahilan para makabuo ka ng mas maayos na kinabukasan pagdating ng panahon. Unti-unting lalaki ang naitatabi mo kapag natuto kang umiwas sa walang saysay na paggastos at pansamantalang luho. Mas nagiging magaan ang buhay kapag hindi ka na araw-araw nabubuhay na kinakabahan sa susunod na bayarin. Masarap sa pakiramdam ang may perang nakahanda para sa emergency, pangarap at seguridad ng pamilya mo. Maraming tao ang naghihintay ng malaking sweldo bago sila magsimulang mag-ipon. Pero madalas nauuwi lang din sa wala kapag hindi marunong humawak ng pera kahit gaano pa kalaki ang kinikita nila. Mas mahalaga ang magandang ugali sa finances kaysa mataas na sahod, pero puro gastos naman ang ginagawa araw-araw. Kapag natutunan mong kontrolin ang maliit na halaga, mas lalo mong kakayaning pamahalaan ang mas malaking pera sa hinaharap. Doon nagsisimula ang tunay na pag-angat ng isang tao mula sa simpleng pamumuhay hanggang sa mas matatag na buhay pinansyal. Darating ang panahon na mapapasalamat ka sa bawat sakripisyo at pagtitipid na ginawa mo habang maaga pa. Hindi man agad marangya ang resulta, malaking achievement pa rin ang makaiwas sa utang at pagkabaon sa problema. Mas mahalaga ang tahimik na isip kaysa magarbong lifestyle na puno naman ng stress at kakulangan. Bawat tamang hakbang na ginagawa mo, araw-araw dahan-dahang naglalapit sa mas maayos na kinabukasan. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para seryosohin ang paghawak ng pera bago pa maubos ang pagkakataong makaahon sa hirap.